Alright, so we're now going to proceed with least common multiple. Ano pagkakaiba ng least common multiple or LCM at saka yung LCD? Okay? Pag LCM po, pag numbers pa lang. Pero pag yan ay nasa fraction na, least common denominator na. Okay? Yung nasa ibaba na. Okay? Yan, denominator na yon. So, di ba, 1 half plus 1/3. Okay? So, i-check mo yung common between 2, least common multiple between 2 and 3 rather than saying multiple na sasabihin mo LCD. Pero yung process po, generally parehas lang po yan. Okay? Don't be confused. Least common multiple or LCM o kaya ay LCD, parehas lang yan. Okay? So, alin yung gagamitin natin? Tatlo itong pwede natin gamitin, pero i-advise ko na ito, pag-ilit ito, dapat hindi ko pinagit kasi baka ma-access ng iba sa video. So, skip counting lang po tayo at saka yun. Sige, i-message ko na lang isa pa. Okay? Gagawin mo. So, let's try this one. Skip counting, basic lang naman yan. So, halimbawa, ano yung number na multiple na pwedeng, o multiple or pwedeng i-divide mo sa 2 at saka sa 3. Okay? So, itong 2 kasi at saka yung 3 is prime na parehas, di ba? So, pwede mong kunin yung multiple niyan by multiplying those 2. 2 times 3 is 6. Okay? So, yun yung least common multiple. Pero, if you're going to apply yung skip counting, yan, 2, 4, 6, 8, and 12. Okay? Tapos, skip count ka ng 3, 3, 6, 9, 12. Tapos, kunin mo lang yung common in between the 2. Common yung 12, di ba? Common din yung 6. Okay? Meron pa bang iba? Okay? Wala na. So, kukunin mo yung pinakamababa, which is yung 6. Okay? Yung 12 kasi common siya, pero mataas yan. Hindi pwede. Okay? So, ang least common multiple mo dyan ay 6. Yung pinaka mababa o yung unang mag-occur. Now, how do you do this skip counting? Mag-skip count ka po at by 5 mo, up to 5 times. 2, 4, 6, 8, hanggang dito lang. Okay? 5 times. Pag wala pa, tapos ito 5 times din. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang dito din. Pag walang common, magdagdag ka hanggang 7 o kaya hanggang 10. Okay? Medyo worse scenario na pag umabot ka ng 13, 15. Okay? Within the 10 po pasok yan. Pero huwag mo laging sasanayin sarili ng 10 kasi matatagalan ka. Sanayin mo lang sa 5. Tapos tansyahan na lang in between 5 to 10 na skip counting, makikita mo kung ano yung common between the two numbers. It takes some practice na lang and familiarity with the numbers. Okay? So, again here, pag prime na parehas, hindi pwedeng hindi ka na mag-skip counting, i-multiply mo na agad. Common, ano na magiging list common multiple mo. But just to demonstrate how do we do skip counting, ganito po yun. Okay? Again, hanggang 5 lang muna, tapos pag hindi, pag walang common, dagdag ka ng dalawa, pag wala pa din, dagdag ka hanggang 10. More or less, meron na po yun doon. Okay, next, 4 and 12. Kanina, sabi ko, pag parehas prime, you simply multiply it. Diba? Makukuha mo na yung common factor nila. Pero here, hindi sila prime. Pero yung 12 is divisible by 4. Okay? So, in this way, pwedeng kunin mo na mismo yung least common multiple nila is yung etong 12. Okay? But if you're going to apply yung skip counting na din, okay, kahit saan po yan, sa factorization, synthetic division, basta whatever technique, basta kukunin mo yung least common multiple at ito ay divisible by the other number, kunin mo na yan. Okay? So, demonstrate lang natin yung skip counting for this one. Okay, so you start with 4. So, you got 4, 8, 12. Tapos sa 12 naman ay you got 12. Sunod is 24. Pero hindi mo na gagawin yun kasi nakita mo may 12 ng common doon. So, stop ka na. Just in case hindi mo na-check yun, and you do the skip counting, ito, pwedeng gawin din technique nito. Okay? Pag nakita mo common, stop ka na agad. Okay? So, the least common multiple between 4 and 12 is 12. Okay? How about 6 and 8? So, 6, 12, 18, 24, 30, 2, 4, 5. So, hanggang 5 lang ang skip counting ko. And then 8, 16, 24. Oh, may common na. So, stop ka na doon. Okay? So, ang common factor mo is 24. Right? So, let's try to make it 3. Okay? Alam natin, ang common factor na itong 6 at saka 8 is 24, di ba? Pero just in case hindi natin alam, ulit tayo, 6, 12, 18, 24, 30. So, skip counting naman ng 8. We got 8, 16, 24. So, nakita natin, common yung 24. Okay? Pero tatling number natin, 4. Tatlong number tayo. May number pa pala na 4. So, ang gagawin mo ngayon, since alam mo na yung common factor between sa 6 and 8, which is 24, you try to check, pwede na ba sa 4 yun? Pwede na bang i-divide sa 4? If that is divisible by 4, then stop ka na. Okay? But if you're going to check yun, sige, check natin sa skip counting muna. Okay? 4, 8, 12, 16, 20, 24, di ba? Common. Parehas.
ay sa tatlo. So, ibig sabihin, ang common factor natin is 24. Pero again, instead mag-skip counting ka nga, ay dito sa 4, since kung medyo familiar ka sa multiplication table, alam mo yung 24 is divisible by 4. Right? So, stop ka na doon. Yun ang kunin mong common factor. Kasi alam mo naman na yung 24 is also a factor doon sa, yung 24 is also multiple of 4. Okay? So, pag multiple yun, stop ka na. Hindi mo na kailangan mag-skip counting. You get already the common factor of 24 dun sa 6 at saka sa 8. Okay? So, ang least common multiple natin is 24. Ay, again, pag nakita mo, valid na dun sa dalawa, common factor na siya, check mo dito kung multiple dun sa pangatlo. Ay, pag multiple siya, stop ka na. Huwag ka nang skip counting. Kunin mo na yun as least common multiple. Okay? So, that's how we do the skip counting. And I advise you to get familiar with this one. Okay? Rather than using these other two technique. Okay? So, prime factorization, so, alam naman natin, dalawang factor ito. Diba? Parehas prime ito. Okay, so, we don't have any factorizations actually here, but just to demonstrate it, lagay natin 1 times 2, sa 3 naman is 1 times 3. Paano kinukuha yung prime factorization? Kukunin mo lang yung mga numbers o unique digits. Ayun na, nandito sa mga factor. Halimbawa, sa 2, anong number merong factor sa 2? Yung 1 at saka 2, di ba? So, kunin mo yung 1 at saka 2. Okay? Dito, merong 1 din. Di ba? Pero isa lang din. Ay, sorry. Ulitin ko. Sa 2, ay, ang factor niya is 1 at saka sa 2. Ay, sa 3, ang factor niya is 1 at saka sa 3. Para silang may 1. Di ba? Ilan ang 1 dito? Isa. Ilan ang 1 dito? Isa. So, kunin mo lang isang 1. Okay? Kung sino yung pinakamadami, yun yung kukunin mong bilang. Okay? Halimbawa dito, sa 2, meron isang dalawa. Okay? This one. Okay? Sa 3, wala namang 2. So, ano kukunin mo? Maglalagay ka ba ng 2? Wala dito. Maglalagay ka pa din. Okay? Ilang 2 meron? Isa. So, ilalagay mo lang yung isang 2. Okay? Next, meron ba 3 dito? Wala. Pero dito may 3. Okay? So, maglalagay ka ng 3 kasi meron 3. Either one of the 2. Ang tanong, ilan yung 3 ilalagay mo? Isa kasi isa lang yung 3 na available. Okay? If you didn't understand this, sige, dito tayo sa pangalawa. Huwag nyo nang balikan yon kasi hindi naman talaga dapat nagpa-prime factorization ngayon kasi you can simply multiply it because they are both prime. Okay? Pero sige, check natin itong 4 at saka 12. Mas malinaw ata dito. Okay? So, ang factor ng 4 is 2 times 2. Prime na, di ba? So, stop na tayo dyan. Okay? Prime na yung dulo. Okay? Yung 2. Okay? So, stop na tayo dyan. Next is 12. 2 times 6. Prime na yung 2, pero yung 6 hindi pa. So, tuloy tayo dun sa 6. 2 times 3. 2 and 3 is prime na already. So, stop na tayo. Okay? Now, how do you get the least common multiple? I-check mo lang yung mga unique digits. Ang unique digits dyan ay 2, 3, hindi na yung 6 kasi hindi siya nasa dulo, hindi siya prime factor. So, stop ka doon. Hindi yung kasali yun. Okay? So, we'll just look at the prime numbers at the end nung line na to. Okay? So, ito, dalawang nasa dulo yung 2. Ito 2 din, ito 2 din, ito 3. So, yun lang yung mga numbers na yun. So, yung mga prime numbers sa dulo, yun yung i-check mo. Okay? How do we check it? Bibilangin mo kung alin yung pinakamadami. Okay? Halimbawa, yung 2, dalawa dito. Ilan ang 2 dito? Dalawa din. So, saan mas madami? Parehas lang. So, kukunin mo yung dalawang 2. Isa, dalawang 2. Okay? Which we have here, 2 times 2. Ang sunod na digit, ang sunod sa 2? 3. So, you try check. May 3 ba dito? Wala. Meron ba 3 dito? Yes, meron. Ilan? Isa. So, kukuha ka ng isa. Kung alin yung pinakamadami. Right? So, we have here 2 times 2 times 3. Okay? Again. Okay? That's 12. So, yun yung magiging least common multiple mo. You simply multiply all those factors dun sa dulo. Okay? So, dito, try natin mas madami. May comparisons ng numbers dito. 6 and 8. Okay? So, 3 times 2. Prime na parehas. So, stop tayo dyan. 4 times 2. Prime yung 2. Yung 4 hindi pa. So, continue ako. 2 times 2. Okay? So, kunin ko yung mga common factors nito. Di ba? Yung mga prime factors. We have 2. Okay? Isa. Dito sa 6, isa. Ilan 2 dito? 8. Sa 8 ay dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong 2. Doon sa 8. Saan mas madami? Dito ba sa 6? Saan mas madaming 2? Dito sa 6 o sa 8? Mas madaming 2 dito sa 8. Yun yung kukunin ko. Ilang 2? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Tatlong 2. Kukunin ko yung tatlong 2. Hindi ko isasama yun. Kung saan yung pinakamadami lang, ayun yung kukunin ko. Okay? Dito isa, dito tatlo. So, yung tatlong kukunin ko. Tatlong 2. Okay? Sunod na digit. 3. Ano pa ba yung factors nito? 3. So, kunin ko yung 3. Ilan 3 dito? Isa. Dito. Ilan 3? Wala. So, yung pinakamataas ay yung isa. Yun yung kukunin ko. Okay? Next is 4. Kukunin ko ba? Hindi. Kasi hindi naman siya prime. Yung nasa dulo lang po yung kukunin natin. Okay? Tapos, kung sino yung pinakamadami, yun yung kukopyahin mo. O yun yung kukunin mo.
i-omit mo na yung the other one. Okay? Then, simply multiply all those factors para makuha mo yung least common multiple. 2 times 2 times 2, itong tatlo na to, times 3, it is equivalent sa 24. Gawin natin tatlo yung digit natin, yung compare natin, 6, 8, and 4, diba? So, ang factor ng 6 is 3 times 2, prime na yan. Yung 4 naman is 4 times 2, tapos yung 4, factor ulit natin, 2 times 2. So, may tatlong times 2 dyan. Doon sa 4 naman, we get 2 times 2, okay? So, para makita natin kung ano ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ko kanina na mas madami, okay? So, start tayo sa 2. Ilan 2 dito meron? Isa. Ilan 2 meron dito sa 8? Tatlo. Ilan 2 meron dito sa 4? Dalawa. So, ilan to ang kukunin natin? Yung pinakamadami. Tatlong 2 doon sa 8. Okay? So, yung kukunin natin. 1, 2, 3. Okay? So, 2 times 2 times 2. Okay? Next, ano sunod na digit? 3. Okay? Meron ba 3 dito? Yes, isa. Meron ba dito 3? Wala. Ay, meron ba 3? Wala. So, ilan 3 ang kukunin natin? Isa, kasi yung pinakamataas. Okay? So, isang 3 ang kukunin natin. Dito sa kabila, wala. Okay? So, mas mataas yung isa. So, isang 3 yung kukunin natin. Okay? Yung 4 ba kukunin natin? No, it's not a prime. Meron pa bang ibang digit? 5? Wala naman. Diba? So, stop na tayo dito. Okay? So, you just have to get yung mga nasa dulo. Okay? 3, 2, 2, 2, 2. Yung mga nasa dulo lang. Now, after mo makuha yan, you simply multiply nga yan. That will become 2 times 2 times 2 times 3 is 24. Still, the common factor between 6 and 8. Tapos, chinek lang natin doon sa 4, di ba? Just like we did here sa skip counting. Ibinalikan ko lang para maalala mo. So, synthetic division ay yung ginawa natin kanina. So, sulat mo lang yung dalawang number, tapos susulat ka ng inverted division, tapos kukuha kang factor. Ito, hindi mo naman kailangan actually mag-gawa pa ng synthetic division dito kasi both are prime. You simply multiply 2 times 3. But just to demonstrate how do we do the synthetic division, common yung 2 and 3. Anong common factor niyan? Wala. Okay? Aside sa 1. Okay? So, yung 1 yung common factor natin. Okay? So, how do we get the least common multiple here? 2 divided by 1 is 2. 3 divided by 1 is 3. Diba ganun yung synthetic division? So, paano mo kukunin yung least common multiple nito? Kanina, tinuro natin sa synthetic division is greatest common factor with dealing of the numbers sa gilid. Kasi G, letter G, gilid, greatest. Pero here, we're talking of least common multiple or least common denominator or L. You take note of the L. Okay? Least. Okay? So, pag list at letter L yun, di ba? Nagsisimula sa L, you're going to get the L shape of all those numbers. Hindi lang yung gilid, kundi kasama yung nasa baba. So, that will become 1 times 2 times 3. Pa L. Okay? So, that will become 6. Okay, ito, ang real application. Kasi yan, 1 1 pa. So, para lang makita natin mas madali. Here, 4 and 12. So, common factor niyan is 2, di ba? Lagay mo yung sagot sa baba, 2 and 6. 4 divided by 2 is 2. 12 divided by 2 is 6. Okay? Meron pa bang pwede? Yes, pwede pa sa 2. Okay? And then, you got 1 and 3. As a quotient dun sa 2 divided by 2 is 1 and 6 divided by 2 is 3. Okay? Prime na to. Prime na dito. So, stop na tayo dyan. So, pag kukunin mo yung least common multiple, again, least is letter L shape. Yung L yung simula ng letter niya. Letter L. So, yung kukunin mo. 2 times 2, yung gilid. Pero isasama mo pa yung ibaba para maging L. Kasi list nga. 2 times 2 is 4 times 1. 2 times 2 is 4 times 1. Exclude na muna yung 1 kasi pares lang din naman 4 yun. Hindi na isinulat dito. Pero yung 3 isusulat mo siyempre. Okay? So that will become 2 times 2 is 4 times 3 is 12. Okay? Hindi na lang sinulat yung 1 dito kasi same lang din naman yung magiging result. Any number multiplied by 1 is the same number. Okay? Next is 6 and 8. So, dividing it by 2, you got a quotient of 3 and 4 for 6 and 8 respectively. Okay? So, prime na yung 3, stop na tayo dyan. Okay? So, kunin mo ngayon yung least common multiple, letter L. So, lahat ng nasa gilid at saka yung nasa baba ay para maging letter L. So, 2 times 3 is 6 times 4 is 24. Okay? So, that's how you get the least common multiple. But again, focus on skip counting pa din.